Itong utangan guys na pag-uusapan natin ngayon is akala ko is lumang loan application na matagal na talagang wala. Marami na pong nakagamit sa application na to. Marami na ring nakautang. Yung iba naka-experience ng mabilis na service, receive kaagad yung pera, pero may iba rin na hindi maganda yung ending. Kaya ang tanong, bakit siya bumalik? At still, nag-e-exist pa rin po itong loan application na pag-uusapan natin ngayon. And still, itong pag-uusapan natin na loan application is existing pa rin po ngayong 2026. So, bakit nga ba siya bumalik? May pagbabago kaya sa application na to? Mas pinadali na kaya ang process? Mas madali ang approval? At may magandang offer. So, tignan natin guys sa vlog natin kung anong meron dito kay Easy Peso ngayong 2026. Pero syempre, dito dapat mag-ingat ka. Hindi basta-basta mag-a-apply. Kasi hindi porket mabilis na, may mga pagbabago, it doesn't mean na para sa mga users talaga to or para maengganyo ka lang muling mangutang sa kanila. So let's see guys kung worth it na ba na muling mag-apply dito kay Easy Peso ngayong 2026. Kaya if ever man na gusto mo ng mga gantong video para maging updated ka, just consider to click the subscribe button, turn on the notification bell, and be updated sa aking mga latest upload. And for today's video po, may dalawa po akong napili na nag-comment lang po dyan sa comment section para manalo sa aking pa-daily Gcash giveaway. So congratulations po sa inyong dalawa. Pwede nyo na pong i-claim yung prize nyo sa aking Gmail account. Mag-PM na po kayo doon. And for those na gustong sumali o kaya naman na hindi pa nananalo or nanalo ka na, may chance ka pa rin po. Just don't forget to like this video, mag-iwan po ng comment dyan sa comment section, at please share para may entry na rin kayo sa aking pamansing cellphone giveaway. So stay connected, stay active lang po. So ngayon guys, alamin natin kung anong meron dito kay Easy Peso ngayong 2026. Bakit siya bumalik? At bakit siya still nag-e-exist dyan sa App Store at sa Google Play Store? Let's see kung anong pagbabago at kung anong improvement meron dito kay Easy Peso. Kaya kung interesado ka na malaman, keep on watching. So, disclaimer, hindi po sponsored tong video natin. Hindi ko rin po pinopromote sa inyo na utangan nyo kaagad-agad itong si Easy Peso. Dahil sa video na to guys, itatry ko siya mismo para makita natin kung okay na ba ang services na meron dito kay Easy Peso ngayong 2026. So, ito guys is na-download ko po sa App Store. So, as of now, hindi pa po siya nag-e-exist sa Google Play Store. Kaya if ever na iOS user ka, makikita mo po dyan si Easy Peso na meron ng date na 2026, which is, tingnan natin guys kung anong improvement meron sa application na to. So, ito nga guys, no, nung pagkakita ko po sa App Store dito kay Easy Peso, so dito guys, meron siyang 4.8 stars at 599 ratings and 60,000 po yung maximum credit limit niya. And sa mga ads niya guys, makikita mo dito, simple verification daw po sila. May transparent fee. So, let's see guys kung transparent talaga si Easy Peso ngayong 2026. So, in-applyan ko na po itong si Easy Peso at kung makikita mo nga dito, 10,000 po bilang first timer ang pwedeng mautang natin dito, guys. And, kinilik ko po dito yung apply now and ito po yung mga fill upan dito. So, bali may existing account na po ako kay Easy Peso pero hindi nag-reflect dito, guys. Not sure kung siya ay si Easy Peso talaga or Easy Peso na copy. Kung makikita mo nga dito, guys, kinilik ko po yung apply at ito po yung mga recommended ID type dito. So, halos lahat naman ng ID okay, pasok. And dito guys, sa job information, no need na po magpasa ng payslip, fill upan mo lang po yan. At sa emergency contact, 3 contact number lang naman yung hihingin nila. Pero make sure pa rin na dapat alam at aware ng mga ilalagay mo dito na kinuha mo sila bilang emergency contact. Kasi maaari po silang tawagan or i-text ni Easy Peso. So, click natin yung next and din dito nga guys, pwede mo pong ma-receive yung pera mo sa e-wallet and bank. And ito nga guys, dito, dun sa 10,000 pesos na pinakita sa atin na maximum loan amount, hindi ka po niya papautangin kaagad ng ganun kalaki. So, dito guys is, mag-start ka sa maliit na amount. And ito nga po yung pinautang niya sa akin, which is 2,000 pesos. Nakalagay naman po dito kaagad na 7 days to pay lang siya, which is not so good kasi not recommended talaga mga 7 days to pay na loan app. Unless na lang talaga na need mo talaga kaagad-agad ng pera,
urgent yung pangangailangan mo, and may good terms yung uutangan mo. So, let's see guys dito sa 2,000 pesos, hindi mo pa siya buong marireceive guys kasi disbursal amount is 1,200. And processing fee, ibabawas dun, 667 pesos. Interest fee na 13 pesos. At meron silang risk control service fee na 120 pesos. Matotal guys, 800 ka agad yung natagpas sa 2,000 pesos mo. Pero after 7 days, magbabayad ka ng 2,000. So, for me, ngayong si Easy Peso 2026, hindi siya ganun nag-improve. Kasi kung makikita mo dito guys, still 7 days to pay pa rin po siya. And sobrang laki din yung tinagpas niya para sa processing fee, which is 667 pesos kaagad. Na sana magiging okay yun kung hindi siya 7 days to pay lang, di ba? Anyway, kung kayo po ay nakapag-try na dyan dito kay Easy Peso ngayon 2026, so let me know your opinion. Ano po yung masasabi nyo? Okay ba para sa inyo or not? So for me guys, sa pag-apply ko dito kay Easy Peso 2026, kung si Easy Peso man to or kapid ng Easy Peso, so masasabi ko dito guys sa application na nireview natin ngayon. So for me, not recommended. Kasi nga, 7 days to pay lang siya and hindi mo pa siya buong mare-receive. Okay sana guys kung meron siyang long-term payment. Pero yun nga guys, kung hindi man sana siya long-term, sana minimal lang din yung binawas sana, no? So 800 na kaagad po yung nawala. What if kung mas malaki pa po yung principal amount, malaki pa din yung ibabawas dyan. Kaya, mas maganda talaga na bago kayo mag-apply sa mga loan application na bago o kaya nag-improve or nag-rename lang, alamin nyo muna yung loan terms, yung loan details bago kayo mag-apply sa kanila para hindi na rin kayo magsisi kung malaki man yung interest at service fee na ibabawas dyan. At make sure din po na pag kayo ay uutang sa isang loan application, make sure talaga na on time magbabayad at may inaasahang pambayad within that day, no? Para hindi na mas madagdagan pa yung interest niyan kasi may late payment fee po ang mga loan application if ever na na-late tayo. So, bibihira lang talaga yung hindi naniningil ng mga late payment fee. So, that's it. Yan po yung ating update about dito kay Easy Peso ngayong 2026. Still not so good for me. Ito po ay based on my personal opinion sa pag-try ko sa kanyang application. Okay sana guys kung ito ay 30 days to pay man lang. Malay mo naman guys, mag-improve to sa susunod tong si Easy Peso, no? So, abang-abangan natin guys. Kaya kung hindi ka pa po dyan nakasubscribe, just click the subscribe button para updated ka sa mga ganitong videos, para updated ka sa mga bagong naglalabasan dyan at hindi ka mahuli. So, that's it. Yan lang po yung video natin for today. Kaya stay connected, stay active lang palagi. So, bye-bye na muna for now guys. See you on my next video.